Si Elisa ay isang dalaga na puno ng pangarap, isang simpleng babae mula sa probinsya na nagtungo sa lungsod upang makahanap ng magandang kinabukasan. Ngunit ang lungsod ay hindi naging mabait sa kanya. Sa isang gabi ng kawalang pag-asa, nagdilim ang kanyang mundo nang siya'y biktimahin ng isang taong hindi kailanman nahuli. Ang masakit na pangyayari ay nagresulta sa isang hindi planadong pagbubuntis. Sa kabila ng trauma, nagdesisyon si Elisa na dalhin ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit habang papalapit ang araw ng kanyang panganganak, mas tumindi ang kanyang takot at kawalang katiyakan. Paano niya mabibigyan ng magandang buhay ang bata? Paano niya harapin ang masakit na nakaraan kung sa bawat tingin sa bata ay maalala niya ang niyang trauma? Pagkatapos ng mahirap na panganganak, pinili niyang iwan ang sanggol sa harap ng simbahan. Kasama nito ang isang sulat, "Mahal kong anak, patawad sa desisyon kong ito. Mahal kita, ngunit hindi ko kayang ibigay ang buhay na nararapat sa iyo. Pangako, balang araw, hahanapin kita. Ang iyong ina." Maagang nagising si Father Gary, ang pari ng simbahan, sa isang hindi pangkaraniwang araw. Sa labas ng pintuan ng simbahan, narinig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol. Agad niyang dinala ito sa loob at inalagaan. Kasama ng sanggol ay ang sulat mula sa ina nito. Pinangalanan niya ang bata na Nolan at pinalaki siya kasama ng mga madre. Habang lumalaki si Nolan, kapansin-pansin ang kanyang pagiging mabait at masayahin. Ngunit sa kabila ng mga ngiti niya, dala-dala niya ang sugat ng pagiging iniwan ng sariling ina. Ang sulat na iniwan ng kanyang ina ay palaging nasa ilalim ng kanyang unan. Isang bagay na paulit-ulit niyang binabasa, pilit hinahanap ang dahilan kung bakit siya iniwan. "Father, mahal ba talaga ako ng nanay ko? Kung mahal niya ako, bakit niya ako iniwan?" Madalas niyang tanong. Hindi kailanman nagkaroon ng sapat na sagot si Father Gary. Alam niyang may mas malalim na dahilan si Eliza, ngunit hindi niya ito kayang sabihin kay Nolan. Habang lumalaki si Nolan, si Elisa naman ay patuloy na nabubuhay sa anino ng kanyang nakaraan. Hindi niya iniwan ang lungsod, ngunit palaging nagtatago sa mga mata ng lipunan. Dumaranas siya ng matinding sakit sa puso, isang kondisyon na nangangailangan ng regular na gamutan. Alam niyang ang kanyang panahon ay naubos na, ngunit ang pangarap niyang makita ang anak ay nananatili. Tuwing ikalimang araw ng buwan, lihim siyang pumupunta sa simbahan upang sulyapan ang kanyang anak mula sa malayo. Tinutulungan siya ni Father Gary na makibalita sa kalagayan ni Nolan. "Eliza," sabi ni Father Gary sa isang pagkakataon, "bakit hindi mo subukang lumapit kay Nolan? Mahalagang malaman niya ang totoo." "Hindi ko kayang harapin siya, Father," sagot ni Eliza habang lumuluha. "Paano ko ipapaliwanag ang lahat? Ayokong malaman niyang mahina ako. Ayokong malaman niyang hindi ko siya kayang alagaan." Habang tumatanda si Nolan, ang pangungulila sa isang ina ay unti-unting napalitan ng galit. Sa kabila ng pagmamahal na ibinibigay ng mga pari at madre, nananatili ang sugat sa kanyang puso. "Mahal niya ako," bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang sulat ng ina. "Kung mahal niya ako, bakit niya ako iniwan?" Isa lang siyang duwag. Ang kanyang galit ay naging pader na humiwalay sa kanya sa mga taong nagmamahal sa kanya. Minsan, sa galit, pinunit niya ang sulat ng ina. Ngunit agad din niya itong pinagsisihan at muling pinagtagpi-tagpi. Isang araw, habang naglilinis si Nolan sa simbahan, napansin niya may babaeng mahina at tila may iniindang sakit na nakaupo sa likuran. Ang babae ay si Eliza. Ngunit hindi alam ni Nolan kung sino siya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" tanong niya. Ngumiti si Eliza ngunit hindi nagsalita. Sa halip, iniabot niya ang isang maliit na rosaryo kay Nolan. "Para sa iyo," mahina niyang sabi. Bagamat nagtataka, tinanggap ni Nolan ang rosaryo at ngumiti. "Salamat po," sagot niya. Habang naglalakad palayo si Eliza, hindi niya napigilang lumingon at muling tingnan ang kanyang anak. Hindi niya alam na iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Ilang linggo matapos ang kanilang pagtatagpo, natanggap ni Father Gary ang balita na pumanaw na si Elisa. Sa kanyang iniwang huling habilin, may isang kahong puno ng mga sulat para kay Nolan. Dinala ito ni Father Gary kay Nolan. "Nolan," sabi ni Father Gary, "ito ang mga sulat ng iyong ina. Panahon na upang malaman mo ang totoo." Habang binubuksan ni Nolan ang mga sulat, tumulo ang kanyang luha. Isa-isang inilatag ni Nolan ang mga liham at pinasa ang bawat salita. Dito niya natutunan ang lahat, ang sakit, ang trauma at ang pagmamahal ng kanyang ina. Nalaman niyang si Elisa ay palaging nandiyan, palaging nagmamasid mula sa malayo. Sa huling sulat ni Elisa, ganito ang nakasulat: "Mahal kong No, tawarin mo ako kung hindi ko nagawang manatili sa tabi mo. Hindi ako naging perpektong ina, ngunit ang pagmahal ko sa iyo ay higit pa sa mga salitang kayang-kayang ipaliwanag.
Huwag kang magalit sa akin, anak. Sana'y mabuhay ka ng may galak sa puso at magpatawad. Habang binabasa ni Nolan ang huling linya, napuno siya ng labis na pagsisisi. Ang galit na kanyang inipon sa maraming taon ay biglang natunaw, ngunit kasabay nito ay ang matinding kalungkutan. Sa huling pagkakataon, dumalaw siya sa puntod ni Elisa. Hawak ang rosaryong iniabot ng kanyang ina, humalik siya sa puntod at umiyak ng walang patid. "Ma, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita," sabi niya habang nanginginig ang boses. Lumipas ang mga taon, naging mabuting tao si Nolan, ngunit nananatili ang pangungulila sa kanyang ina. Sa tuwing tinitingnan niya ang rosaryo, naalala niya ang huling ngiti ni Elisa. Ang kanilang kwento ay nananatiling isang paalala na ang pagmamahal ng magulang, kahit papuno ng pagkakamali at sakripisyo, ay walang hanggan. Ngunit minsan, ang pagkakataon upang ipakita ito ay hindi na ibibigay sa tamang oras.